magsimula. Hallelujah. Panginoong Diyos na dakila sa lahat, Hallelujah. narito kami, Panginoon, upang sambahin ka at purihin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa bawat isa po na naririto at sa lahat po na naka-online at handa po makinig. Buksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, at mga isipan upang maintindihan po namin ang nais ninyo Yes, Father. ipaunawa sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At nawa, Panginoon, patuloy po namin sambahin kayo sa Espiritu at sa katotohanan. Ito pong aming sabot dalangin Yes, sa pangalan Father. ni Jesus. Amen. Amen. Lord Jesus. Let's praise Him. Tayo magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. We'll be faithful. Forgetting what lies behind, setting our hearts on the prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus, running the race to win, all the way to the end, laying down everything that would seek to hinder us, and we'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. We'll be faithful to finish the work you begun in us. Yes, Lord. Hallelujah. Forgetting what lies behind, setting our hearts for a prize, always keeping our eyes on our Lord Jesus. We're running a race to win, all the way to the end, laying down every sin that would seek to hinder us, and we'll be faithful to our calling, for you are able to keep us from falling. For in your promise we will trust. We'll be faithful to finish the work you begun, and we'll be faithful to our calling. You are able to keep us from falling. For in your promise we will trust, and we'll be faithful to finish the work you begun in us. And we'll be faithful, and we'll be faithful to finish the work you begun in us. We'll be faithful to finish the work you begun in us. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for your promise, Lord Jesus, na kayo ay patuloy namin kasama, Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you. We glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri at nasasalamatan, Lord God. Sa patuloy na pag-awit. Yes, Lord. Hallelujah.
the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. I can't believe the way your love has got a hold on me. Each morning I wake to find you near. You make me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days belong to you. And I breathe in the breath of life that fills my heart. You're my all-consuming fire. I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We lift you up, Lord God. We lift you up in this place, Lord Jesus. Yes, Lord. I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. Reaching for you. Reaching for you. Reaching for you. Yes, Lord. Thank you, Jesus, Lord God. Maraming salamat sa iyong presensya, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami naririto, Panginoon, nagpupuring, magpapasalamat, Lord God, sa buong linggong nagdaan sa aming buhay, Lord God, na buong kalakasan, Panginoon, buong
katapatan, Lord God, na kami po ay humaharap sa inyo ngayon, Lord God. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Lord God, sa aming mga shortcomings, Lord Jesus. Alam po namin na kami po ay patuloy niyong kinokorek sa aming mga bagay na hindi namin magandang ginagawa, Panginoon. Ito yung nilalapit namin at hinihingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord God, na kami po ay umaasa, Panginoon, na kami po ay yung palaging kahabagan, Lord God, sa aming mga buhay, Lord Jesus. Kayo po patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin, Lord God. Kayo patuloy na manguna sa buhay namin. Lead us, Lord God, sa iyong righteousness, Father God, na patuloy kaming umaasa, Panginoon, na sa lahat ng buhay namin, sa mga dumarating sa aming buhay, pagsubok pa nito, Panginoon, o tagumpay, Lord God, alam po namin, umaasa kami, Panginoon, na ito'y kalooban mo para sa amin, na itinatama mo kami, o binibigyan niyo kami ng mga aral, Lord God, sa aming mga buhay. But then, Lord Jesus, kami po ay umaasa, Lord God, na ang iyong kahabagan, ang iyong blessing, Lord God, ay pagkakaloob mo sa bawat isang tunay na lumalapit sa iyo, Panginoon, at totoo, Panginoon. We are praying, Lord God, for this morning, Lord God, na patuloy niyo kaming mangusap ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, and lead us, Lord God, sa pangunguna, Lord God, ni Pastor John, Lord Jesus, na i-anoint sa patuloy na ang word mo, Panginoon, ang bumukha sa kanyang bibig, Panginoon, na kayo manguna sa umagang ito, sa mensahe na ibibigay niyo sa umagang ito. Ito po, tinataas po namin lahat ng ito. Tanging pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen, amen, amen. Praise God, hallelujah. Kaya mo Purihin kaya? ang Diyos. Alagaan mo? Ayaw mong iba pa? Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, tayo po ay sumandali pong manalangin para po sa salita ng Diyos. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang aming fellowship ngayong tanghali. We are thankful na dinako niyo kami dito sa bahay-sambahan na inyo pong itinalaga para ang inyong mga anak po ay magkatipon-tipon po sa ganitong occasion. I-bless niyo po ang aming gawain. Kayo po ang mag-glorify dahil you are the center of our worship, Father God. Wala kaming ibang sinasamba, wala kaming ibang itinataas, kundi kayo lamang. Samahan niyo kami sa araw na to, magpahayag kayo sa amin. May your Holy Spirit speaks to us, Father God, in our hearts and minds, dahil kailangan namin ng inyong revelation, dahil hindi kaya po ng mind namin, Father, na i-absorb ang mga revelations na pinahahayag nyo as human beings. But through your mercies ay pinapaunawa nyo sa amin ang mga bagay po na dapat naming malaman. Samahan nyo kami sa araw na to in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So mga kapatid, tayo po ay dumako sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. So sabi dito ng Apostol Pablo, at ito po ay salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Apostol Pablo. Ang sabi po niya, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa maibigin sa Diyos. May anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat sa mga ito, hanggang dito muna tayo, mga kapatid. No? So, verse 5, ito po yung huling verse na atin pong binanggit. So mga kapatid, ito pong sinabi ni Apostol Pablo sa atin ay
napakahalaga po. Ano? Pinakita niya po sa atin dito yung tinatawag na symptoms. Ano po ba yung magiging sintomas ng tao sa mga huling panahon? Naalala ko po nitong pagpasok ng New Year, lumindol sa Japan. Naalala niyo po, di ba? Lumindol sa Japan ng nakalimutan ko na yung intensity, no? Pero alam niyo po, kung babalikan niyo yung last year, yung 2023, naalala niyo po ba yung napakalakas na lindol na nangyari sa Turkey? Mga kapatid, di ba? Na ang magnitude ay 7.8. Sa Turkey po, nangyari po, di ba, noong February? I think February 6, 2023. At mga kapatid, alam niyo po, di ba, sabi nga yung mga unang nakuha, 1,800 na bangkay. Di ba? Doon sa Turkey nung isang taon. Pero tuloy-tuloy yung paghukay ng mga yung search and rescue. Naghukay sila ng February 6, 7 hanggang 8. So umabot mga kapatid ng 10,000 yung nahukay, no? Na mga bangkay noong huling lindol sa Turkey, mga kapatid, no? So at nakakaano mga kapatid, no? Ito yung sinasabi natin na dumarating yung mga kapahamakan sa bigla, no? Bigla. So hindi natin nalalaman. So ano po ba ang mga kapatid, no? Sa palagay natin, naniniwala tayo na isa sa mga signs that the Lord Jesus Christ is coming, no, sa kanyang second time. Sinabi niya yung yung nakalagay sa Olivet Discourse, yung Matthew 24, mababasa natin doon yung kung paulit-ulit nating babasahin, sinabi niya na earthquakes, di ba sabi niya, shall come sa iba't ibang mga lugar, no? Earthquake, sabi niya, plural. Ibig sabihin po, lilindol sa iba't ibang dako. Napansin niyo po, every year lumilindol. Di ba mga kapatid, no? Last year sa Turkey. Ngayon naman sa Japan. So kung titingnan niyo po, totoo ang sabi ng Bible, no, na nag-a-occur ang paglindol, tuloy-tuloy pong nangyayari yan. At mga kapatid, tingnan niyo po tingnan niyo po ito, noong February 4, 2023, no? Mula sa taong January 30, 2020. So, ang nakalagay po rito, tingnan niyo mga kapatid, 671 million ang tinatawag nating nasawi, no? Yung sinasabi mga kapatid na casualties. 671 million ang namatay sa tinatawag nating coronavirus. Mga kapatid, no? So 2020 hanggang 2023, yan ang estimated na namatay. So, di ba? Tiyak kasali doon yung iba nating mahal sa buhay na tinatawag nila na declare doon na namatay daw sa COVID-19, pero may mga questionabling mga data. Pero mga kapatid, ang sinasabi po nila, kasama na yung yung tinatawag na namatay sa stress, no? Palagay ko. So sabi rito ay 671 million. Ganun po karami. So kung titingnan niyo mga kapatid, no, ito yung sinasabi din ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Olivet Discourse, no, sa Matthew 24, na ang sabi niya, plagues, famines, at sinasabi niya, earthquake shall come. Di ba sabi niya? Pero, ang tanong mga kapatid, naalala ko po, yun pong isang pastor sa US, si Justin Peters, ano siyang pastor isa siyang pastor na nakalining siya sa Baptist, at lumpo, hindi siya makalakad, pero siya magsalita, mabigat. Pag nag-i-speak siya, parang mayroon siyang yung parang, anong tawag dito, yung pulpit niya, naka-design, dahil lumpo nga, hindi siya makalakad. So, sabi ni Justin Peters, kung titignan niyo po, no, kung interesado lang kayo sa kanya, titignan niyo lang siya sa YouTube ni Justin Peters, may kita niyo na yung kanyang mga vlog. Sabi niya, ang Amerika po, no, isa sa mga prophecies, mga kapatid, na nangyayari na po, no, hindi lamang earthquake sa iba't ibang bansa, hindi lamang yung sinasabing pagdami ng virus, no, na kung saan po ay marami ang namamatay. Sinabi ni Justin Peters na isa sa mga judgment ng Diyos, mga kapatid, no, yung yung pinakikita ng Bible sa atin, na kapag ang Diyos po hinayaan niya ang tao na mamuhay na lang sa kanyang sarili. So, yun mga kapatid, yung sinasabi niya na
isa sa mga hindi natin nakikitang signs, no, ng end time. Nasabi ni Justin Peters, totoo naman yun kasi biblical yun, na kapag ang Diyos, hinayaan niya ang tao na mamuhay na lang sa kanilang sarili, no, wala na yung leading niya. No, wala na yung kanyang yung sinasabing yung pagpo-prompt, no, kasi sa Bible po may tinatawag tayo na ang Diyos nagpapaalala pa, no. Pero kapag dumating na yung time na hindi mo na siya marinig, wala na yung pag-e-edify ng Diyos. So mga kapatid, dangerous na yon, no? Parang po yan ang Diyos, ihalintulad nyo lang sa dagat, no? Kapag nanahimik na yung dagat, di ba mga kapatid, di ba ang storm, ang bagyo, bago dumating, napaka-still ng dagat, no? So kapag yun ang mga kapatid, no, sa ating existence din, kapag nangyari na yun, no, parang wala nang revelation, wala nang nagsasalitang kapahayagan. So, mga kapatid, alam na natin yung kasunod nun, may darating na po na judgment. Kaya po, ang Panginoong Jesucristo po, may sinabi siya sa atin, sa Luke 17, balikan lang po natin to, no? Kasi, ito po yung pattern natin sa kung anong signs, mga kapatid, ang mangyayari po, no, sa panahon natin, no, particular. So, Luke 17, may sinabi ang Panginoong Jesucristo dito sa kanyang pagbabalik eh. So, tingnan nyo po, may sinabi siya. So, eto mga kapatid, maganda to, no? Kasi, ang pinaka-signs natin ay hindi lang yung sinasabi sa Matthew 24. May sinabi ang Panginoon na isang signs na dapat din nating i-include sa tinatawag nating mga events. Sabi niya rito, pansinin niyo to, no? Yung ng Panginoong Jesucristo, sagot niya sa mga Pariseo na nagtatanong kung when, di ba ang tanong nila, kailan ba darating ang kaharian nyo? Di ba kung may Diyos at kung mayroon siyang Messiah, kailan darating yon? Pansinin niyo pong sinabi ng Panginoon, tingnan niyo pong verse 21. Sabi niya, ito yung 20 pala, verse 20. Sabi niya rito, sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na makikita. So, sa English, ang nakalagay, the kingdom of God cometh not with observation. So, misteryo to. Napansin niyo mga kapatid, di ba? Misteryo to na sinabi ng Panginoon na pag dumating na yung kaharian ng Diyos, sabi niya, hindi niyo ito maobserbahan. Yung pagkakatagalog po ng King James, sabi rito, hindi niyo ito makikita. Yun ang kanyang sabi. So, isa ito sa misteryong verse na mga kapatid, no, na kakaiba kasi 'di ba tayong mga tao gusto nating konkreto no? Kapag mayroong sinasabi ang Panginoon na darating, gusto nating konkreto. Tama ho ba? Gusto natin nahahawakan. Tama ho ba? Gusto natin obvious, 'di ba? So mga kapatid, kakaibang sinabi ng Panginoon na to, no? Sabi niya, ang kaharian ng Diyos hindi ito pupunta rito sa mundo na makikita nyo. At ito pa yung 21. Ang sabi niya, kung sasabihin man nila naririto o naririyan ang kaharian ng Diyos, sabi rito mga kapatid, ano sabi niya? Huwag niyong paniwalaan. Ang sabi niya, behold, ito yung maganda sa 21, no? Tingnan nyo, sabi niya, narito, the kingdom of God is within you. So gusto ko mga kapatid, itama lang tong word na within you kasi, di ba, baka makalimutan natin yung kahulugan nito, no? Di ba, may mga interpreter na ang sinasabing within, yung nasa loob natin. Di ba, may ganyan. Which is, mga kapatid, may sinabi naman talaga sa Bible na Christ is within you kapag ikaw ay hinirang. Naintindihan niyo po, no? So, dito po sa konteksto ng binabasa natin, alalahanin po natin na hindi mga believer ni Jesus ang mga kausap niya. So, hindi pwedeng gamitin na God, the kingdom of God is within you. So, hindi naman naniniwala yung mga nagtanong sa kanya. So, hindi logical na yung mga nagtatanong na skeptics, ano po ba yung ibig sabihin nun? Hindi naniniwala, di ba? Sinusubukan lang nila si Jesus kung ano yung isasagot niya. Ang sabi niya, narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob nyo. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dito, yung pinaka meaning po ng Greek word na salita. Ang ibig sabihin ni Jesus, hindi within, kundi in the midst of you. Yun ang ibig sabihin noon, Ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan nyo. Yan ang ibig niyang sabihin, Hindi within you, Mali yung pagkakatagalog dito, Kung titingnan niyo po yung original Bible, ang nakalagay, in the midst of you.
So ang tinutukoy ni Jesus na kaharian ay yung kumakatawan sa kaharian, which is Him. Walang iba kundi siya, no? Ang Panginoong Jesucristo. So, ang tinutukoy niya na siya yun. No? Kaya nga sabi niya nasa kalagitnaan niyo yung kaharian ng Diyos. Nagpapaliwanag tungkol sa darating na revelation. No? So sabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw, ito ang sabi niya, hahangarin ninyong makita. Ito naman ang kausap niya mga alagad. No? Hindi yung mga unbeliever, kundi mga believer niya. So sabi niya rito, time will come, mga kapatid, sabi niya, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, pero hindi ninyo makikita. Alam niyo maganda yon, di ba? Kasi, mga kapatid, di ba, we are expecting, di ba mga kapatid, na Jesus is coming, di ba? Pero may time mga kapatid, no, sa ating waiting, sa ating paghihintay, may sinasabi si Jesus na hindi ninyo siya makikita, no? Pero darating siya, no? Hindi nyo nga lang makikita, sabi niya. Ito ang sabi niya, kung sasabihin nila, naririyan o naririto, huwag kayong pumunta ron, huwag kayong susunod sa kanila. So, ito yung magandang sinabi ng Panginoon. Sabi niya sa verse 24, ito po yung ito yung revelation mga kapatid na connected doon sa sinabi natin sa Timothy. Sabi rito, ito sabi niya, as the lightning, ito yung kanyang verse 24, no? Sabi ng Panginoong Jesucristo, for as the lightning that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in His day. Sabi po rito, tulad ng kidlat na kumikislap mula sa isang panig ng silong ng langit na nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. So may sinasabi rito mga kapatid na the coming of the Lord Jesus na hindi natin nakikita, pero ang ginamit na simbolo ni Jesus sa kanyang pagdating ay liwanag o kidlat. So mga kapatid, no, kasi ang Diyos kasi, naalala nyo kapag siya ay nagre-reveal, di ba, ng kanyang salita, lagi niyang ginagamit yung salitang liwanag. Di ba, naalala nyo sa Genesis? Di ba, nung nakita nyo ba, nang ang mundo ay wasakin ng mga rebellious angels, di ba kasi ang interpretation sa Genesis 1 ay nang ang Diyos somewhere, no, na wala pa ang lahat ng bagay, when He created the angels, ang sabi ng Revelation ay may mga nagrebel ding mga anghel sa Kanya. Di ba mga kapatid? Which is hinulog ng Diyos dito sa galaxies yung mga angels na yon. Hinulog niya. So, itong mga angels na to, anong nangyari mga kapatid? Nag-create ito ng disorder sa creation. Kaya ang ginawa ng Diyos, inulit niya yung creation ulit. Yun mga kapatid, yun yung logic ng Genesis. Ito yung tinatawag nila na Genesis gap theory. May ganung pag-aaral sa Bible, no, na kung saan po may gap yung Genesis chapter 1 verse 1 at yung verse 2. May gap po yun, hindi po yun tuloy-tuloy mong babasahin, no? Somewhere mga kapatid, within or in between sa dalawang verses na yan, may sinasabing malaking timeline. Ibig sabihin po, malaki yung laktaw. Ganun po yun. Kaya nga ang sabi ng Bible, makikita nyo, no, parang inulit yung creation. No? Inulit. So, di ba kasi sa Genesis verse 1, chapter 1, napaka-general ng statement. Di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos na. Di ba? So, yung iba doon, ang akala nila, i-detalye pa lang ng Diyos yung pag-create nun. Actually, mga kapatid, yung statement ng verse 1 ay as if natapos yun. Ganon. So, ang nangyari, pag ikaw ay nagbasa ng verse 2, makikita mo na may nangyari, di ba? Kasi ang sabi ng Bible, and the world was without form and void. Ibig sabihin, sa Hebrew na salita, nakalagay doon na wasak. Sinira. Kaya mga kapatid, ang creation inulit. This time mga kapatid, di ba, sabi nga ng Bible, alam nyo, ang galing ng Bible eh. Nakaano ang Bible, naka-connect sa science. Alam nyo kung bakit? Kasi ganito alam nyo ba ang mundo natin? Di ba ang sabi daw nila, bago lumitaw ang Homo sapiens, ang tawag kasi ng mga scientists sa tao na
na ano no na tuwid maglakad, hindi mukhang unggoy, gano'n, hindi mukhang chongo. Ang tawag nila Homo sapiens. Alam niyo sa science, nakita ang Homo sapiens, alam niyo kung kailan? Sa 6th era, sa ika-6 na era ng mundo. Kasi ang bilib ng mga scientists, ang ating mundo po, alam niyo kung kailan? It is billions of years. Billions of years ang mundo natin. Sa Bible kasi mga kapatid, hindi gumagamit ang Bible ng science, spiritual. Kasi sa Diyos, ang isang araw, 1,000 years. Di ba? So, pag sinabi ng Diyos, God created light and darkness, in that is one day. Yun ang unang araw, sabi. That is the first day. So, sa atin, nililiteral natin na, so, 24 oras, ang galing naman ng Diyos, 24 oras niyang nilalang yung lahat ng bagay. Pero, mga kapatid, no, kasi ang Diyos, hindi naman sakop ng time natin. Yan ang problema, di ba? Hindi siya sakop ng 24 hours timeline ng tao. Ang Diyos ay nasa eternal realm. So, kung titingnan nyo, walang conflict. Kung may magsasabing scientist na mali kayo, hindi nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay kung may Diyos man ng 6 days lang. Ang mundo natin ay billions of years, millions of years. Well, mga kapatid, alam naman natin sa Bible, ang 1,000 years sa Diyos, isang araw lang sa Kanya yon. Yun ang katumbas. So, ibig sabihin, dumating ang thousands years bago nagkaroon ng Homo sapiens. Nangyari nga. So, mga kapatid, di ba? Ang ganda ng inaaral natin kasi kung babalikan natin ang Biblia po no sa sinasabing the Lord Jesus sa kanyang second coming, sinabi niya na it's like a lightning kapag dumating na siya. Di ba sabi niya? So, why mga kapatid na ang Panginoon may darating muna siya na parang misteryoso? How come na kailangan muna ng liwanag dyan? No? So, bakit mga kapatid? Kasi may prophecy sa Bible na sa end time, mga kapatid, sa huling panahon, ang mundo po ay magkakaroon ng darkness. Simbolo ng darkness, mabubulag lahat ng tao. So, people will do their own way. Ibig sabihin po, lahat tayo, mga kapatid, ang buong civilization, ang lahat ng mga bansa, ay gugustuhin mag-independent na sa Diyos. Yung parang nangyari sa Babel, gano'n na gano'n, o yung parang nangyari kay Noah. Puntahan natin yung kay Noah kasi yun yung pinaka-example ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya rito, pansinin niyo pong sabi niya, like a lightning that come. Sabi ni Jesus, ganun din ang pagdating ng salugman, sa pagdating niya. Basahin natin yung verse 26. Tama yung pattern, no? Sabi niya rito, anong sabi niya? Luke 17 verse 26. Kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe. Tingnan niyo po. Ano yung ginawang pattern ni Jesus sa second coming niya? Ano yung magiging symptoms ng tao? It's like the age of Noah. Napansin niyo po, di ba? Sabi rito, ang sabi, as it was in the age of Noah, sabi dito, ganon din ang pagdating ng anak ng tao. Sabi niya, ano bang nangyayari nung panahon ni Noah? Sabi dito, they are drunk, they married. Di ba sabi dito? Anong sabi mga kapatid? Nagsisikain sila, umiinom sila. So ang usual yung ginagawa ng mga tao. Di ba mga kapatid? So kung titingnan niyo po, di ba may message na dumating dyan sa time na yan, di ba? Ano yon? The flood. Di ba? May darating na dilubyo. Pero people, anong sinasabi ng mga tao? They didn't believe. Tama ho ba? Hindi sila naniniwala kay Noah. So, pansinin yung mga kapatid, di ba? Tanong, ilan ba yung na-save nang dumating na yung judgment noong unang panahon na yon, nung panahon ni Noah? So, di ba mga kapatid, ang sabi ng Scripture, 8, may 8 tao lang na naligtas. So, kung titingnan nyo po, mga kapatid, hindi natin din na-justify yung sinasabi na ilan bang maliligtas pag dumating na yung mismong judgment. So mga kapatid, di ba, alam naman natin yung time ni Noah, ilan po bang naligtas? Anong sabi ng Scripture? Di ba, 8? Basahin natin. Tingnan natin. Basahin natin yung Pedro. Tingnan yung mga kapatid to. So let us read Peter. Okay. Basahin natin ang Okay, basahin natin ang 1 Peter chapter 3
Tingnan natin to. Okay, tingnan natin. Sabi ng verse 20, nung unang panahon, anong sabi mga kapatid? Which were disobedient. And then ang sabi dito, when once the long suffering of God waited in the days of Noah. Sabi rito, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. So may sinasabi rito mga kapatid no, na nung unang panahon, sabi rito, di ba, may mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos, ibig sabihin, hinihintay ng Diyos na mag-repent itong mga nilalang na ito, pero hindi sila nagsisi. Sabi rito, nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito, kakaunti sa makatuwid, 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. So kung titingnan niyo po, bakit ang ibinigay na pattern ng Panginoon sa atin ay yung panahon ni Noah? Kasi mga kapatid, it is simply as this na people, hindi sila maniniwala na may coming judgment. Okay? Nung time ni Noah, people are prosperous. Diba? Nung time nila, progressive ang mundo. So, sabi nga sa pag-aaral daw mga kapatid, no, ang time ni Noah, ang mga tao nung time na yan ay billion din, like us. Hindi million, na billion ang tao nung time niya. Sabi pa nga nila, 8 billion. Ganong karami. So mga kapatid, gano'n tayo karami ngayon? Alam niyo ba kung ilan ang estimate? 8 billion, the same. Gano'n na gano'n. Maraming tao. And then, dumating yung time nang dumating na yung dilubyo, ang sabi, 8 souls. 8 kaluluwa ang naligtas. So mga kapatid, isipin natin yan, ano? Iilan kaya? Di ba? Pag dumating na yung judgment na yan. So balikan natin mga kapatid yung yung dangerous times na ito. Balikan natin yung Timothy. Sabi ni Paul, puntahan natin mga kapatid, yung 2 Timothy chapter 3. Okay, tingnan natin yung verse 1. Sabi rito ni Pablo kay Timothy, alamin mo ito, in the last days, di ba? Binanggit ni Pablo yung word. Sa mga huling araw, sabi niya, ito yung panahong mapanganib. So, di ba mga kapatid, inulit ng Bible yan, Kasi para maintindihan natin, bakit mapanganib? Si Pablo, hindi niya binanggit yung Olivet Discourse ni Jesus. Hindi niya binanggit yung Gospels dito, Bumanggit siya ng revelation na fresh, sa mga huling araw. Si Jesus, nakausap niya ang mga alagad niya, ang binanggit ng Panginoon natin ay earthquakes, which is parang normal lang sa atin ngayon, virus, binanggit niya yan. Wars, binanggit niya rin. At yung pagdating ng Antichrists, binanggit ni Jesus yan lahat. Pero mga kapatid, hindi binanggit ng Panginoon yung magiging karakter ng mga tao sa end time. Si Pablo ang binigyan ng revelation na yan. Sabi ni Pablo ganito, bakit dangerous times? Not because of earthquake, not because of virus. Ang sabi niya, dahil bakit dangerous times ang end time? Kasi ang sabi niya, men shall be lovers of their own selves. Ibig sabihin, isa ito sa mga symptoms, Jesus is coming. Ang mga tao po, magiging maibigin sa kanilang sarili. Magiging maibigin sila sa pera. Mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw. Kung titingnan niyo po, ito yung magiging karakter ng mga tao sa mga huling panahon. Napansin niyo mga kapatid, di ba? Sabi rito nakalagay, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, hindi maibigin sa mabuti, lilo, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, kaysa sa maibigin sa Diyos. Di ba mga kapatid, ang ating lipunan ngayon is pa-secular ng secular. Napansin niyo po, di ba? So, ito yung symptoms mga kapatid, na kapag inalis natin yung tinatawag na yung isa sa mga foundation ng Bible pagdating sa tinatawag na sinful nature, yung sinasabing people are sinners. As simply as that, tayo ay sinners. So, sabi ng Bible sa atin, kapag tayo ay namatay sa kasalanan, mga kapatid, delikado tayo. Di ba? Alam niyo po, ang Bible, may sinabing warning sa atin sa panahon na to. Why? Basahin natin yung Peter. Tingnan natin. Tingnan niyo to, basahin natin yung kakaiba to sa sa mga verse na nabasa natin sa Peter. So, basahin natin yung 1 Peter chapter 4.
Ito ang sabi niya, tingnan niyo po yung judgment na paparating sa mga church, di ba? Sabi rito ng 1 Peter chapter 4 verse 17, yung judgment unang darating kasi sa mga church yan. Sabi rito, dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom. Saan ba mag-uumpisa? In the house of God. Yung house of God, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, the church, di ba? Hindi lang tayo yan. Lahat ng church. Lahat ng nagkiklaim na si Jesus ang kanilang Savior. So, darating unang-unang judgment sa bahay ng Diyos. At anong sabi ni Pedro? Kung mauna sa atin. Ano ang kanyang tanong? Ano kaya ang magiging konklusyon ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Di ba mga kapatid, tanong ni Peter yan? At eto pa yung sinabi niya. Pansinin niyo itong mga kapatid, no? Eto magpapamature sa atin to as Christians. Sabi rito, kung ang isang matuwid ay bahagyaan ng makaliligtas. Ano po yan sa good news? Gusto ko malaman yung term, yung verse na yan, kasi hindi ko masyadong nababasa yung good news dito eh. Ano kaya sa mabuting balita tong verse 18? Sabi rito, kung ang matuwid ay bahagyaan ng makaliligtas, ang masama at ang mga makasalanan, saan kaya sila magsisiharap? Di ba mga kapatid? No? Ano kayang pinakatagalog na maganda dyan? Di ba? Ibig sabihin, kung yung matuwid nga, ang ibig sabihin ni Pedro, kung yung mga matuwid nga ay mahihirapan pang makaligtas. Di ba sabi rito? So kung titingnan nyo, what? Mga kapatid, no? Di ba? Anong sabi? If the righteous scarcely be saved. Ibig sabihin, mababait ng tao to, pero hindi pa rin, di ba? So, hindi pa sure. So, mga kapatid, ang verse na to, tingnan nyo po tingnan nyo, ang verse na to, hindi natin pwedeng gamitin sa verse na ito yung salita na nagpapakabuti ako, nagpapakabait ako sobra-sobra para lang ako maligtas. Hindi na applicable to. Di ba? Kasi ang sabi rito, kung yung matuwid nga matuwid na to kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas. So, ganun katindi ang sinful nature na lalala sa mundo natin. Amen ba mga kapatid? Lalala. Alam niyo ho ba, even in the church, lalala. Alam niyo po, ito yung time ng shaking. Shaking, mga kapatid, sa mga churches, sa mga pastors, sa mga Christians. Sinishake tayo. Totoo po yun, mga kapatid, no? Ito na yung shaking. Totoo na po. Nangyayari na talaga. Alam niyo po ba na maraming pastors ang umaalis sa pagpapastor because of stress. Hindi na sila naglilingkod sa Diyos. Trabaho na lang sila ng secular. And then, ito yung time, mga kapatid, na sabi nga may statistics na wala na yung mga revival, yung panawagan na magkaroon ng revival, wala na rin ngayon. Wala nang ganun. So, it's a different world na. Ibang-iba na to. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi na tayo aasa ng revival. Ang aasahan natin, restoration. Restoration na, no? Ibig sabihin, wala na yung, sabi nga may tinanong na isang preacher na American, si Steven Lawson. Isa sa mga preacher ngayon na kilala, no? Sa US, si Steve Lawson. Sabi niya, hindi na ako umaasa ng crowd na makikinig sa Word of God. Kasi noong panahon ni Jesus, sabi niya, may crowd. Di ba noong panahon ni Jesus may crowd? Maraming nakikinig. But in the end, He was crucified by the crowd. Napansin niyo mga kapatid? Di ba, no? Oo. When the Lord Jesus, kilala siya sa crowd. Tama ko ba? Nangaral siya sa mass of people. Thousands of people. Ang daming taong nakinig. Ang daming naliwanagan. Ang dami maraming gumaling, maraming naligtas. But yung crowd na yon, yun din yung nagsabi sa kanya in the end, who you? Crucify Him. So mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, ang Diyos ngayon, hindi naghahanap ng crowd. Ang Diyos ngayon, naghahanap ng 8 tao na susunod sa Kanya. Tulad ng panahon ni Noah. 8 people lang ang naligtas. Sabi din ni Jesus, sa pagdating niya, tulad ng panahon ni Lot. Di ba mga kapatid? Tanong, ilan ba yung tao nung panahon ni Lot na naligtas sa Sodoma at Gomorrah? Walang naligtas na mga tiga Sodoma, kundi, di ba, si Lot, yung asawa niya, yung 2 niyang anak. Supposed to be dapat 4 sila. Oo, 4 sila dapat. Ang sabi ng messenger, walang lilingon. 4 na sana sila eh. Aalis na sila sa Sodoma. Yung asawa ni Lot, yung puso niya, nandoon sa Sodom, hindi niya maiwan. Ewan ko kung ano bang naiwan niya ron. Baka may lote doon, o baka mayroong titulo doon.
inalala niya. Kaya lang mga kapatid, sa panahon ng pagdating ng Diyos, wala na tayong makukuhang kahit na ano pa. Ang dala-dala na lang natin sarili natin. So, humarap pa yung asawa ni Lot, 3 na lang sila. Nabawasan sila. Di ba mga kapatid? So, yun nga yung sinasabi natin na perilous time shall come. Tamang Bible, no? Sabi ng Bible sa atin, magiging dangerous ang panahon na to kasi isa ito sa mga symptoms na darating sa mundo, people will be lovers of selves. Kaya mga kapatid, di ba nakita nyo po, tingnan nyo, ano bang mas lamang? Di ba? Pagdating sa faith. So, ano ba? Faith? Even yung church. Tingnan nyo po mas in kapag ang pinipreach natin is about selves. Napansin nyo po, di ba? How to groom yourselves, how to have self-esteem, di ba? Yan yung in na message. Pero mga kapatid, hindi magiging in yung message. Ito nga sabi, sa US daw, pag nag-preach ka ng self-esteem, how to promote yourself, how to motivate the self, ang daming pupunta sa church. Pero pag nag-preach ka ng repentance and faith in Jesus Christ, isa lang yung makikinig sa'yo. Yun ang sabi sa US. Walang pupunta sa church. Walang makikinig. Ganun. Which is ganun nga. Yung mga nagpipreach ng totoo, walang tao sa church. Yung mga nagpipreach ng false doctrine, maraming tao. So mga kapatid, yan yung pagkakaiba ng convenient message at yung message na nanggagaling sa Holy Spirit. Sabi nga pagtupa ka ng Panginoon, ano sabi? Ma-identify mo kung ano yung pagkain para sa'yo. Di ba mga kapatid, pagtupa ka ng Panginoon, pag anak ka ng Diyos, identified mo yung message na eto, sa Panginoon to. Dito ako. Kahit ilan lang yung mga nakikinig dito, pero dito ako. Pero alam niyo po, no? Sa message na para sa mga kambing, mga kapatid, di ba? It's tungkol saan yun? Tungkol sa sarili yun. It's about the self. yun. How to be yourself. No? How to do. How to help yourself. Maraming ganon. No? Psychological, psychotherapeutic. So mga kapatid, ang sarap pakinggan yan kasi self-help yun Self-help, di ba? Ang self-help, napaka-practical nun. At yun ang gusto ng mga tao, no? How to help ourselves. How to groom ourselves. How to have self-esteem. Pero mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon sa atin, deny yourself. Ano ibig sabihin nun? It's not about yourselves, it's about me. It's about God. It's not about you. Iba ganon. Pag inalis na yung sarili natin, hindi na tayo nakaka-relate. Hindi na tayo makakasunod doon. So mga kapatid, ibang-iba ang teaching ni Jesus sa teaching ng modern church. Napansin niyo po? So sa araw na to mga kapatid, nandito tayo sa panahon na dangerous. Isang panahon na dangerous. So mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon sa atin, mag-ingat tayo. No? Manatili tayo sa biyaya. Ito yung huling verse na babasahin natin, mga kapatid, no? Basahin ko po yung sinasabi ng isang preacher bago yung verse po, no? Isang quote po, no? Baka gusto niyo lang pong tandaan yung quotation na to. Isang pastor na nagsabi, sabi niya rito, mga kapatid, sabi niya, brethren, everything in this life is designed to fail you. Everything. Only God Himself, the eternal God, sabi dito, is pure, eternal. He is the only refuge in this world na nag-groan under the constant weight of sin. Ibig sabihin po, baliwala mga kapatid, di ba? Kasi tingnan niyo po kapag sarili natin ang inuna natin sa pagsunod sa Diyos, it will fail us. Tama ho ba? And then, alam naman natin even the selves. Saan ba pupunta ang sarili? Sa alabok. Di ba mga kapatid, ang dulo ng sarili is graveyard. Ganun po yun, ano? So, lahat ng ating idols, money, fame, fortune, popularity, maging in, everything mga kapatid, sabi rito, mawawala in the end. Di ba? Sino bang matitira? God, ang Diyos lang. Yung po yun. So,
yung pinupurso ng tao, vanity yan. So mga kapatid, no? Kaya nga, pinapaalalahanan tayo, no, na ingat tayo sa mundong to. Grabe, no? Kasi hahatakin tayo, grabe mga kapatid, no, ng attraction ng mundo. Alam nyo, sabi ni Paul Washer, ito yung isang Baptist pastor, sabi niya dito, no, alin ko lang po to, i-quote ko lang yung sinabi ng isang Baptist pastor, no, si Paul Washer. Sabi niya, even the most mature Christians will struggle against worldliness. Sabi nito, kahit na yung pinaka-mature na Kristiyano, sabi niya, will struggle against worldliness and apathy toward God. Ibig sabihin po, mga kapatid, hindi pinag-uusapan dito kung matagal na tayong Kristiyano, kung bago tayong Kristiyano, kung ano na edad natin. Ang issue, mga kapatid, anytime, anywhere, kapag wala tayo sa biyaya ng Panginoon, madadamay tayo sa attraction ng mundong to. Yun po ang mangyayari, no? Sabi dito, kahit yung mga mature na Kristiyano na, nahuhulog sila sa kasalanan, mga kapatid, di ba? Sabi dito, no, there is no sincere Christian who does not lament or his or her spiritual moral failures. So mga kapatid, no, totoo naman talaga to. Naniniwala ba kayo? Di ba? Di ba? Minsan ang churches lang bato ng moral issues, which is talaga totoo naman. Ang Roman Catholic, maraming pare, nagpipidupay, nagpa-practice ng pedophilia sa loob. Totoo naman yun. Which is, humihingi ng tawad si Pope Francis sa mga kaparian. And then, sa mga Protestants, ganun din, mga kapatid. The same, no? May mga Baptist daw na, mga pastors na inaabuso yung mga miyembro, ganun. Totoo. Totoo po, sa US, ganyan, mga kapatid, no? Anuhan ng baho, yung, ganun. Pero alam nyo ibig sabihin nun? Walang perfect na church. Wala ring perfect na pastors. Lahat mag-fail morally. Lahat, mga kapatid, no? Kaya po, ganito, sabi ng Bible sa atin, di ba mga kapatid, ang tanging hope natin is no other than G-R-A-C-E, grace. Kailangan natin ng much grace. Kapag matindi ang sin natin, yan, grace na yan mga kapatid, ang fuel natin. Amen po ba? Para makarecover tayo. Alam niyo po, no, eto, may sinabi sa atin, mga kapatid, no, ang verse ng Romans. Ito yung hope natin. Romans, okay, basahin natin yung, isang verse sa Romans, okay. Okay, chapter 5 ng Romans. Okay, Romans 5. Okay. So, naniniwala ako, mga kapatid, no? Even sa mga moral failures, alam nyo, gusto ko lang pong mag-testimony, no? Hindi sa akin. Nung dumalo ko sa pastor's meeting, may pastor kasi na nagkamali din kasi siya. Parang iniwan siya ng kanyang asawa kasi nagkaroon sila ng problema sa work. Parang personal yun, tungkol sa trabaho. Iniwan siya ng asawa niya, and then nagpapastor pa rin siya. Which is, alam natin sa Bible, no, na kapag hindi ka magandang katiwala, halimbawa sa karelasyon mo, sa asawa mo particular, kumbaga parang ganito yan, hindi mo nga napasunod yung asawa mo, bakit ang mga ibang tao pa susunod sa'yo? Parang ganyan. Sa opisina ng pastor po, ganun po yun. So, sabi ng mga kapastoran na nakasama namin, hindi ka na pwede magpastor, ganun ganyan. Pero alam nyo, may biyaya, sabi sa kanya, pero pwede kang maging evangelist. Parang ganun. Pwede kang mangaral na patanggapin ang mga tao kay Jesus. Ganyan. Pwede yun. Pero yung hahawa ka ng mga tao para pangunahan, kumbaga po, mag-fail ka doon sa sinabi ni Pablo sa Timothy, na ang sabi, pag pastor, kailangan marunong ka mamahalin ng asawa mo, family mo. So mga kapatid, no, sa ganon, nakita nyo po, no, na parang sa isang banda, hindi talaga pwede magpastor yung ganon. Di ba mga kapatid? Kasi kumbaga, yun yung requirements ng Bible Ganyan. Pero, hindi sinabi ng Bible na hindi ka na pwedeng mag-evangelize. Di ba? Sinabi yun sa opisina ng pastor. Pero sa pagiging evangelista at
pagtuturo, walang sinabi. Oo. So may chance, di ba? So, yun yung sinasabing grace para sa atin, mga kapatid, no? Kaya nga, ganito, sabi nga natin ang tao talaga nagfi-fail yan. Pero ang Diyos, kailanman, hindi magfi-fail na tayo ay i-restore. Amen ba ron? Basahin natin Romans 5. Okay, basahin natin yung isang verse, mga kapatid, sa verse 21. Tingnan nyo po yan. Anong sabi niyan, mga kapatid? Sige nga, basahin nyo nga. Romans 5:21. Ano pong sabi niyan? Upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay. Ito yung human nature eh. Gayon din naman, ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan. Tama po ba? Okay, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na Panginoon natin. Basahin niyo yung verse 20. Backward lang tayo ng isang verse. Tingnan niyo po. Bukod dito, pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Nakita niyo po? Di ba mga kapatid, the more ang Diyos nagbibigay ng kanyang law, di ba mga kapatid, yung moral law ng Diyos, pag binibigay ng Diyos yung kanyang moral law, napansin niyo, imbis na ang tao sumunod. Napansin niyo po ba? Pag ang Diyos nagbigay ng kanyang batas na pangmoral, ano po nangyayari mga kapatid sa human nature? Nagre-react tayo. Tama ko ba? Tingnan nyo. Pumasok ang kautusan, ang pagsuway ay sumagana. Baliktad. Di ba mga kapatid, no? Ano bang meron sa human nature, Jackie? Grabe. Tigas ng ulo natin. Alam niyo mga kapatid ganito, huwag kayong magulat, mga kapatid, ito tingnan niyo po ang tao po, pagdating sa spiritual, aayawan nila yan. Tama ko ba? Alam niyo po ba kung ba't kinaging Kristiyano? Tayo po, kayong lahat. Ang sabi ng Bible, it is a miracle. Hindi yan gawa ng morality natin. Naintindihan niyo mga kapatid, no? Ang ating pagiging Christians, hindi yan dahil sa morality mo. Dahil ikaw ay nag-decide na maging spiritual. Alam niyo po, ang tao mga kapatid, deep inside, mayroon sa ating nature na nag-a-against sa moral law. Tama ho ba? Sabi ng Bible, tingnan niyo po, ang pagsuway ay sumasagana kapag nandiyan ang law. Datapwat, anong sabi ni Pablo? Datapwat, kung saan sumasagana ang kasalanan. Anong sabi niya mga kapatid sa verse 20? Ang ganda. Pag saan sumasagana ang kasalanan, mas lalong sumasagana ang biyaya. Ibig sabihin po, ang tanging makakatulong sa atin, di ba Jackie? Di ba Ate Ruby? Para ma-convert. Para ang tao ay, biyaya talaga. Alam niyo po, ang tao kahit ang tao po matigas ang puso niyan. Kapag kumilos ang biyaya ng Diyos sa taong yan, magugulat ka isang araw mga kapatid. Sasabihin na lang niya sa'yo, gusto kong makilala kung sino si Jesus. Ganun po, no? It takes God's sovereignty. Ibig sabihin mga kapatid, sipin nyo to, huwag tayo mawawala ng hope. No? Sa mga taong pinagpipray natin, sa mga taong gusto nating dalhin sa Diyos, tandaan natin, ang Diyos po, kahit ang tao, kahit gaano katigas ang ulo ng tao mga kapatid, kapag ang Diyos ang kumilo sa taong yon, babaguhin siya. Amen po ba mga kapatid? Patotoo lang to bago ako magtapos. Alam nyo, di ba yung stepfather ko, unbeliever yon. But in the end, tinanong niya kami kung ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan, pagsunod sa Diyos. In the end, bago siya mamatay. So may mga tao pala, mga kapatid, no, na sinisave bago yung death. Naalala niyo yung tip sa cross? Di ba? Naalala niyo po ba yung lalaki na namatay sa cross, na unknown sa atin na, di ba? Na isang magnanakaw. Di ba? Na sabi ng Bible, parehas na nagmamak. 'Di ba? Parehas silang ang totoo nun hindi lang isa, dalawa sila talaga. Ganoon yun na totoo. Na hinahamak nila si Jesus na ka rin. Oo, ganoon. Ang nangyari mga kapatid, 'di ba? Magtataka ka, miracle na. Bigla na lang sinabi nung nasa kanan na Panginoon, kung pwede po, pag namatay ka, 'di ba bago kayo alalahanin niyo naman ako. Pag dumating ka na sa kaharian nyo, alalahanin nyo ako. Kung titingnan nyo po, paano ng taong to ay biglang nagkaganon?
Samantala nung una, he is mocking the Lord. Di ba mga kapatid? So, alam niyo pong tawag doon? Milagro yun. It's a miracle. Na ang tao po, kaya po ang biyaya, milagro po yan. Supernatural po yan. Kaya mga kapatid, tama ba, mahal na niniwala ka? Ang grace ay supernatural? Opo. That is God's work. Gawa ng Diyos talaga yan. Di ba? Tanungin mo yung mga Baptist, mahal. Sorry po. Ito sa mga Baptist, di ba sa inyo mga kapatid, sa mga Baptist, ang salvation ay gawa ng Diyos. So, ibig sabihin, miracle. So, naniniwala ka sa miracle. Tama ba? Naniniwala ka sa signs ng Holy Spirit, sa manifestation, kasi gawa ng Holy Spirit yun eh. Kaya ang tao nako-convert eh. Di ba? Naniniwala rin ba tayo na miracle din kapag ang tao binigyan ng gift ng Holy Spirit? Opo, miracle yun eh. So, ang kaligtasan natin, milagro. Ang ating natanggap na kaloob sa Diyos, milagro. So, everything is miracle. So, mga kapatid sa buhay natin, namumuhay tayo sa grace. Purihin ang Diyos na kahit sa panahon ng dangerous times na ito, may hope tayo. Amen po ba? That God will do something at ang Diyos po gagawa na unprecedented sa panahon natin. Manalangin tayo mga kapatid. Let us pray. At huwag tayong tumigil na ang Panginoon ang ating sundin, gawin ang kalooban niya. Father, i-bless niyo po ang mga kapatid namin na huwag kaming manghinawa na sumunod sa inyo dahil Father God, walang ibang way para kami ay masave kundi ang inyong grace. Sinabi ng inyong words, Panginoon, na sa panahong ito, people will be self-centered. Nakikita na po namin yung symptoms na ito sa aming society. And Father, mahirap dahil sa panahon na ito, may mga versions ng Christianity na sinusunod lang ng marami. But denying the self ay hindi kasama doon. Hindi kasama yung tinatawag na pagsunod sa kalooban nyo. Walang ganon, Father, sa modern version ng Christianity ngayon. Ang Christianity ngayon is not about Christ. It's about church. Churchanity ang nangyayari po ngayon. Talamak ang churchanity, pero hindi kami nakasentro kay Jesus Christ. Father God, sa panahon na to, dalhin nyo kami sa biyaya ng salita nyo para kami ay ma-enlighten, maliwanagan kami, lalong-lalo na po, gamitin nyo kami, Father God, na maging kaming daluyan ng blessing sa mga tao through prayer, through supplication, through intercession. Dahil, Father God, naniniwala kami sa gawa ng inyong Holy Spirit para ang isang tao po at ang mga tao po na kailangang maligtas ay makasama po sa biyaya. It's only by your sovereignty na mangyayari po yun. Kaya, Father God, dalangin namin sa araw na to, kahit po ang panahon na to, kahit ang panahon na ito ay dangerous, pero ito ay glorious para sa amin. Dahil the more, Father God, na talamak ang kasalanan sa mundong to, the more ang grace i-overcome itong mga kasalanan na to. At darating yung righteous kingdom nyo, bagamat hindi namin nakikita pa, pero sinabi nyo, it's like a light that will come. Ibig sabihin po, ang kaharian nyo po, hindi namin makikita sa pamamagitan ng pisikal, pero ito'y ipapadama nyo sa mga tinawag nyo sa biyaya. Ipaparanas nyo po ang inyong habag sa mga nagsisisi, sa mga nagbabalik loob. Ito'y liwanag sa amin. Kaya Father, dalangin namin ang mga kapatid, huwag kaming manghinawa, huwag kaming manglumo, huwag kaming sumuko, huwag kaming mag-backward. We should move forward. And we should do the task na pinagagawa nyo sa amin, na i-testify namin ang inyong biyaya. Ano man ang mangyari, Father God, kami ang inyong instrumento sa panahon na to para kami ay, sabi nga ng inyong Bible, Father, we are your ambassadors para i-reconcile ang mga tao pabalik sa inyo. Ito'y mahirap for us, Father God, but naniniwala kami na kayang-kaya ito through prayer. Kayang-kaya ito hindi dahil kami ang malakas, kundi dahil dumidepende kami sa inyong biyaya. I-bless nyo po ang araw na to, ang mga kapatid namin, samahan nyo kami, palakasin nyo kami, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, umawi tayo ng Seek ye first the kingdom
habang tayo po'y nagkakaloob sa Panginoon ng ating mga tithes and offerings. Praise God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all His things shall be added unto you. Hallelujah, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Salamat, dakilang Ama, sa inyong sovereignty, sa inyong dominion. Naniniwala kami, Father God, na gaano man kabigat ang kasalanan ng inyong mga hinirang, gaano man ito kalala, walang kapangyarihan dito sa mundo. Dakilang Ama, there is no power here on earth, Father God, na kayang makapag-overcome ng inyong sovereign grace to change us from within. Dakilang Ama, salamat po na ang nag-glorify sa aming kaligtasan ay kayo, hindi kami. Dahil ang purpose kung bakit dumating ang salvation sa mundong ito, why that you sent your Son to die on the cross, ay upang ang pangalan niyo po ay mag-glorify. You display your sovereignty doon sa cross ng Calvary, Father. Pinakita niyo doon yung inyong kapangyarihan na ang tingin namin ay karumal-dumal na kamatayan ang nangyari sa aming tagapagligtas. At tingin din namin, Father God, na may epekto ba yon para mabago kami? Pero nakita namin, Father, ang impact ng crucifixion, ng kamatayan ni Jesus. Ang nakita namin doon, namatay din kami ron. Pinatay niyo roon ang aming mga kasalanan. Nakita namin, Father, ang lalim ng meaning nito. Pinakita niyo po na kaya niyo pong i-smash ang kasalanan, apakan sa ulo ang kamandag ng sin, na upang hindi na makapaghari sa amin. Totoo, Father, na may natitira pa kami sa laman na ito, na sinful nature, pero hindi na ito makakaapekto pa sa tinatawag na biyayang nasa amin. Hindi dahil, Father, ay sabi nga po ng Bible, Father, ni Pablo, hindi dahil malakas siya, kaya may grace. Kundi sa panahon ng aming kahinaan, your grace is sufficient for us. Kaya, Father, salamat salamat po sa pagiging sufficient ng grace na binigay niyo sa amin. Upang kami po ay makasunod sa inyo. Upang kami po ay manatili sa biyaya, lumago sa biyaya. Salamat, Father God, na hindi nyo kami iniwan o pinabayaan man. Hinanap nyo kami, tinawag nyo kami, dinala nyo kami dito, sa tahanang ito, upang sama-sama kami, Father, na maglingkod sa inyo. Upang sama-sama kami na maging patotoo sa aming mga families at dito sa mundong ito na aming ginagalawan. Continue, Father, to sustain your grace to us. Lumago kami sa pagkakilala kay Jesus Christ. Ang mga kapatid po, gamitin nyo sila. Patuloy po
sapagkat naniniwala kami, hindi mawawalang kabuluhan ang aming mga labor sa inyo. Yung aming pagsusumikap na kami ay nananalangin, nagle-labor kami na mag-share, even though Father God, kami ay nire-reject, even ang aming family circles, even Father God, marami po ang hadlang, and even ourselves, Father God, nakikita namin yung mga kahinaan na nasa aming nature, pinipigilan pa kami to serve you. So maraming hadlang, maraming forces within and without, Father God, na parang imposible na ang inyong kabutihan ay mangyari sa buhay namin. Pero what we've seen in the Bible is different. Nakita namin, Father God, na kayo ang mananalo sa huli. Ang inyong biyaya ang mananaig sa huli. Thankful kami, Father, na binigyan nyo kami ng assurance. Dahil nanalo na kayo, at dahil we are more than conquerors, we must proceed. We must move forward. We must go. Saan nyo man kami dalhin. Biyaya ay mananaig. Thank you, Father God, sa katiyakang binigay nyo sa amin. Samahan yung mga kapatid, magpakalakas sila sa inyo. Magpakalakas sila sa Panginoon. Sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya, palakasin niya tayo. Samahan niya tayo ngayon at hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, amen, at amen. Praise be to God. Glory to God, mga kapatid. Good morning. Magandang hapon. Nauna po.